Dahil sa ulat natin tungkol sa lubak-lubak na kalsada sa Pampanga, sinilip ito ng Department of Budget and Management. Ang sabi ng DPWH sa rehiyon, nawalan ng pondo ang mga proyekto sa Pampanga. Pero ang sabi naman ng DBM, may 1 bilyong pisong Quick Response Fund para dyan. Nakatutok si Mari Zumari. Matapos mapanood ang ulat sa 24 oras tungkol sa mga sira-sira at bako-bakong kalsada sa MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga, pinuntahan ni Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman ang lugar para inspeksyonin. Nabahala siya sa nakita niya sa Apalit, Macabebe Road. Nakita niyo po yung mga tao dumadaan sa gilid, parang humahawak sila dun sa mga gilid ng mga tindahan, parang nagbabaging. Alam mo yun, para silang nasa cliff ng bundok kasi medyo malalim yung ibang part na talagang sira. Dito sa Apalit, Macabebe Road, aabot daw sa 400 meters ng kalsada ang nangangailangan na ng emergency repair. Kabilang paglalagay ng konkreto at maayos na drainage. Dahil tingnan nyo naman kung gaano nakalala ang sitwasyon sa laki ng sira at lubak-lubak sa kalsada. Nagiging sanhi na rin daw ito ng mga aksidente sa lugar. Ang mayor ng Apalit kinuha ang pagkakataong isumbong na sa kalihim ang kondisyon ng kanilang naturingan pa namang isang national road. Yung sinasabi ko, 1.5 kilometers na tapos hindi tinapos yung 70 meters. Yung 70 po na yun yung nagkokonekta sa Sapa, sa kanal po. So isang yung baha, isang nagiging sanhiyo ng baha yun. Tapos yung daan talagang marami na hong na-aksidente at nasasaktan po. Sabi ng DPWH Region 3, natanggal daw ang alokasyong pondo para sa MacArthur Highway at iba pang proyekto sa Pampanga sa budget deliberation sa Kongreso. Sabi ni Secretary Pangandaman, mayroong 1 bilyong pisong Quick Response Fund na maaaring gamitin para sa agarang pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada dulot ng pagbaha at sakuna sa buong bansa. She gave us the go signal na tayo po ay magkaroon ng realignment process para po malipat dito yung pondo. So with the approval of that, we could start immediately. Matatapos daw nila ang pagkukumpuni sa loob ng 1 buwan, pero ang full construction at repair ay aabutin ng hanggang 6 na buwan. Sunod na pinuntahan ni Secretary Pangandaman ang Barangay Tandating Flood Control Project na nasira kahit wala pang 1 taon ito mula nang nagawa. Nalagay raw sa peligro ang mga residente sa lugar, lalo na noong nagsunod-sunod ang mga pagbaha. Meron din dito na bahay dati na wash out din yun, nawala rin. Kaya pinagpaliwanag ng kalihim ang contractor sa lugar. Kailangan maibalik yung daan dito. Dito po yung daan. Ito. Lote po yan. Lote, o tatambakan mo yan, ha? Level mo yan. So may mga bahay na wash out? Wala po. Wala naman. Dinaanan din ni Secretary Pangandaman ang San Agustin Norte Bridge na 8 taon na raw putol. Ito pa naman daw ang nagdurugtong sana mula Barangay Camba Arayat papuntang Cabiao, Nueva Ecija. Sinabi ni Pangandaman na makikipag-ugnayan sila sa DPWH upang silipin ang mga flood control at road projects. Hinihikayat din nila ang publiko na i-report sa social media o sa ahensya ang anumang irregularidad sa pagpapatupad ng mga infrastruktura. Mula rito sa Pampanga para sa GMA Integrated News, Maris Umali Naktutok, 24 Oras.